naman, may bagong hari ng lansangan. Mga e-trike o electric tricycle na nagsimula na ring umarangkada sa iba pang mga lungsod. Tipid na raw sa gasolina, eco-friendly pa. Si Maki Pulido on assignment. Guwapo, maliksi at maporma. Sa berde nitong kulay, litaw na litaw ang sasakyang ito sa hilera ng mga tricycle sa bayan ng Malay sa Aklan. Talaga namang inaabangan ang itinuturing ngayon ditong hari ng lansangan, ang electric tricycle o e-trike. Feeling safe ka. Tapos, kumbaga sa environment, mas friendly to. Hindi po maingay. At saka wala pong usok. Saka yung pasahero po, ma'am, komportable po ang kanilang pagsakay. Nito lamang Disyembre, 10 e-trikes ang pinatest drive at sinimulang ipasada sa mga pangunahing kalsada ng Malay. Dahil tricycle ang pangunahing mode of transportation sa lugar, e-trike ang naisip ng lokal na pamahalaan na solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Imbes na internal combustion engine, electric motor na de baterya kasi ang nagpapatakbo sa e-trike. Kaya kapag na-lowbat, parang cellphone lang itong i-charge. Makakasave tayo no, sa fuel kasi ngayon napakataas na ng gasolina natin. At compare no, sa pag-charge kasi nagcha-charge lang tayo ng maximum of 150 pesos per day. No? While sa tricycle, existing motorized tricycle, halos gumagastos sila ng 350 to 400 pesos a day. No? So malaking savings. Kung magtutuloy-tuloy ang pakinabang nito sa mga driver at pasahero, hindi raw malayong mapalitan na nito ang nakasanayan nilang motorized tricycle. If in case na malaman natin ito yung efficiency nito at yung capacity, no? So that's the time siguro na isi-ship na natin, no? Gradually, pwede nating i-phase out itong motorized tricycle. Dahil sa pagiging energy efficient, ilang mga lungsod at lalawigan na rin ang nagsimulang gumamit ng e-trike. Sa Bonifacio Global City sa Taguig halimbawa, e-trike na ang taga-sundot hatid sa mga ilang empleyado. Sa taong ito rin, 5,000 e-trike ang target ipamahagi ng Department of Energy sa mga piling lalawigan. Sa paggawaang ito sa Carmona, Cavite, ina-assemble ang mga e-trike. Yari sa fiberglass at steel chassis ang pangunahing bahagi nito. Ang pattern is the actual shape of the vehicle. Ito yon. Energy efficient at mas makakamura nga raw ang mga nagdadrive nito. Yun nga lang, tila may problema pang dapat masolusyonan. Hanggang ngayon kasi, wala pang naitatakdang standard classification ng Land Transportation Office para sa e-trike. The reason why e-trikes have not taken off, hindi mo marehistro. Hindi marehistro ng LTO. Ang pwede lang gumawa ang LGU. Pero ang private companies, they cannot register. Pribadong individual man o sangay ng pamahalaan, may kanya-kanyang paraan kung paano magmalasakit sa kalikasan. Pero nakasalalay pa rin sa pagtutulungan ng anumang pagbabago na nais nating maisakatuparan. Maki Pulido, GMA News.